Okay, so mga madam, mga sir, kamusta? Magandang araw po sa inyo dyan. Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kung anong oras nyo nga po napapanood yung aking video na to. No? Okay, so this time, panoorin po natin ang full interview ng Rad Kids, no, ni Pablo at ni Josue dito nga po sa 89.9. No? So sa radyo to, naka-live to sa radyo habang binibideo at in-upload nga po dito sa channel ng Magic 899 TV. Okay, so luma na yung pinakang video mga madam, mga sir, nakita ko lang to. So hindi ko pa napapanood to kaya sabi ko gawa natin ng reaction video, no. So panoorin natin, samahan niyo ako mga madam, mga sir. February 9, 2024. So bali ano siya? Magto 2 years na po pala. Okay? So hindi ko pa siya napapanood kaya gusto kong gawa ng reaction video para may kasama akong manood, no, kasama ko kayo. Okay, so Magic, Mike, Rad Kids, Pablo, and Jose, full interview. Okay, so wala nang patumpik-tumpik pa. Let's go! Today's best music. Magic 89.9. Magic 89.9. Ang ganda ni Ate Carla. DJ. Today's Best Music, Magic 89.9, Rad Kids, Pablo, and Josue, song called Akala, and they're live here Si with us. Gigi Hana pala to. What's up? Gigi Hana. Yun! Wow. Pogi. Thank you so much for joining us here. It's your first time. The leader of SB19 is here. And of course, Josue, singer-songwriter and Leader. producer. Hi, guys. Basta naman. It's nice to be here. Excited na I excited think this is yung our Gigi first time Hana. here. Yep. Yeah, it's our first time. Kumusta po sa lahat ng nanonood? Sobrang excited All yung black, mga tao sa inyo, guys. As in, wow, bias daw nila nandito. Tapos marami, kinikilig ka ba, Hana? Kasi nandyan sila. O Matik. kinikilig at saka nilalamig. Ikiligin So talaga. thank you so much for joining us here in Magic 89.9. It's an honor to have you both. Actually, off air, we were already vibing to the Leather song. jacket yung Parang Rad gusto ko Kids nang ah. mag-shot. Oh, shot. Gusto ko ng juice. Pero tubig lang yung nandito sa atin. Bakit ganun yan? Warm up muna, warm up muna. No, but take me to the day that you guys wrote this song. He wrote this song back in 2019. Mhm. So, that was pandemic. So, wala po Ooh. kaming magawa nun. And my brother was 2019 pala. So, ang pinag-uusapan dito yung kantang Shot or kantang Alak Akala, no? Or yung Akala na title ng Rad Kids, no? So, 2019 pala yon nagawa. So, matagal na rin. So, itong interview na to is 2024. So, 2024, 2019. So, 5 years, no? Let's go! pandemic. So, wala po kaming magawa nun. And my brother was... He played the music, yung music na Akala. Hindi pa siya Akala dati. Parang, sige, go, kwento. Ano yung first draft? Yung first draft po nun, Hindi pa parang Akala. tungkol lang siya sa alak talaga. Pero hindi naman po parang yung wala kang makukuhang mapapala pag binakinggan mo na puro inuman lang. So, nilaro yung ano, no? Ang from Alak, naging Akala. Alak Akala. So, di ba parang gano'n, no? Binaliktad yung Alak Akala, nadagdagan lang ng letter A sa pinaka-last, no? Let's go. Ano po yun eh. Parang napapadalas kasi inom namin po nun dati nung nag-work pa ako. Pero Siya po ako, yun. Nilalaglag daw. Nilalaglag. Pero ang So, si Pablo, hindi talaga nagiinom. Or nagiinom siya, minimal lang. So, hindi talaga yung sagad, no? Nilaglag niya rito si Josue. Okay, let's go. ginagawa po namin ng parang nag-uusap-usap palagi ng mga plano sa buhay pero hindi ginagalawan. Parang ganun po yung dating niya. So, yun. Doon po siya nagsimula. Pero Nasulat. when I was listening to the song, usually pag songs about alak or drinking and partying, it's so hype. Pero may lessons yung sa inyo. Yun yung kagandahan doon sa mga lyrics, no, ng Akala, no? 'Di ba? So tulad ng sinabi ni DJ Hana, tama nga, no. Karaniwan like sa mga rap song talaga, no. Pagka yung tungkol sa alak ang pinakang tema ng kanta, is talaga namang andun yung hindi mo mawawala yung disco o yung mga bar, mga party, di ba? Yung mga ganon. No? So, this time, since Rad Kids yung gumawa ng kanta patungkol sa alak, no, may meaning talaga. Di ba? So, kumbaga parang hindi nila talaga pinupunto na mag-inom ka ng mag-inom para mawala yung problema mo, no? Mag-party ka, mag-ganyan-ganyan ka, di ba? Magsaya ka.
magsaya ka, uminom ka para yung problema pansamantalang mawala. So ito talagang kumbaga may kabuluhan, sa madaling salita, may kabuluhan yung kantang Akala nila, no. 'Di ba? So hindi lang porke sinabing yun yung pinaka-tema is talagang, 'di ba? Walwalan. So yun, maganda yung yung pinaka sinabi dito ni DJ Hana, no. Drinking and partying, it's so hype. Pero may lessons yung sa inyo. How was it like writing those lyrics? Actually po, kasi po, tapos niya na daw po kasi yung kanta na yun. Pero nagustuhan ko yung pagkakaareglo ng kanta, yung music itself. Parang, it spoke to me. Tapos sabi ko, baka pwede kong sulatan or i-tweak yung lyrics ng kanta. Pumayag naman po siya. Tapos So kumbaga ang tawag doon is revise, no. Niribisa, kumbaga. Parang hinimay yung mga lyrics, no. May mga konting sigurong binali si Pablo rito, may mga slight na binago para maging meaningful palalo yung pinakang lyrics ng Akala. O, di ba? So ganun kagagaling, no, ang dalawang to. So bigayan ng suggest. Ganun naman talaga pagka magkagrupo kayo, no. So suggest mo ano bang madadagdag mo rito sa lyrics na nito, 'di ba? May gusto ka bang baguhin, 'di ba? So niribisa pala ni Pablo 'yon. or Okay, let's go. i-tweak yung lyrics ng kanta. Pumayag naman po siya. Tapos doon po nabuo yung Akala. Kasi I'm not much of a drinker. Oh, yun, So, 'di ba? Sinabi ko na. Iinuman celebration lang, ganyan, parang one bottle lang, tapos na. Siya po talaga. Hindi na po ngayon. Dati lang yun. Nilaglag na naman. Dati lang yun. Kaya po dun sa lyrics may juice. Kasi madalas, ako po yung taga-ubos ng juice sa mga barkada, ganyan. Pero same lang naman po. Kasi yun naman kapag nag-meet yung barkada, nagkukwentuhan kayo about your plans in life, ganyan, mga pangarap, mga na hindi inaaktuhan, parang ganon. Tapos, yung word na alak, parang tinry po namin i-jumble. Doon po nabuo yung word na Akala. Tapos, yung walwal, mawawala yung problema. di ba? Para po, Oh my gosh. Yung walwal mawawala. Ang galing, no. Nilaro talaga niya yung lyrics, no, yung mga letra ng mga lyrics nila dito. So ang tawag niyan parang baliktaran, no. Kumbaga sa flip top may mot na nagbabaliktaran ng mga lyrics ang tawag diyan. Ang galing din talaga ni Pablo sa 'di ba, sa mga lyrics talaga, no. Walwal wala mawawala. 'Di ba? So baliktaran kumbaga yung ginawa niya rito sa lyrics ng walwal, no. So magaling talaga, Pablo. yung walwal, mawawala yung problema. Kaya para pong, Oh my gosh. ganun po Oh my gosh, sabi ni DJ dire-diretso Hana, no. po yung pagsulat namin ng kanta. Tapos even my mom, nag-bitch pa po dun sa lyrics ng kanta. Kasi nadidinig niya po kami. Kasi po sa bahay namin, parang Pati nanay. ano lang po, yung bahay namin sa Cavite, maliit lang po siya. So, lahat po ng ginagawa, pag may ginagawa ka, nadidinig ng buong family mo. Ganun po yung nangyari. Tapos sabi ng mami ko, sobrang negative daw nung kanta. Baka ma-inspire na yung mga kabataan, di Tapos ba? may lyrics doon na parang tingnan mo, patuloy ang pag-ikot ng mundo, kaya itagay mo, bukas mabango rin naman tayo, pero di lang sa ngayon. Parang hindi niya gusto yung term na, pero di lang sa ngayon. Sabi niya, baka pwedeng palitan ng darating ang panahon para mas positive yung outlook mo. Sabi ko, it makes sense. Sa first verse, yun yung nilagay namin, pero para may development, yung nilagay namin yung suggestion ni Mama. Galing, no. gusto ko naman- Even yung mama nila, yung nanay talaga nila, may naging ambag pala rito sa kantang Akala na to, no. Ang galing, no. So dapat parang sila, no? Isang pamilya na gumawa ng lyrics ng kanta. Galing, no? Pero para may development, yung nilagay namin yung suggestion ni Mama. Galing. Nagustuhan ko naman siya and tama naman na dapat if yung positive yung gusto mong marinig or dumating sa mga audience mo, Tama. kailangan may positive outlook po dun sa song. So, I see that. I see that throughout the journey of the song as well. Parang contemplative siya. Yeah, You're po. thinking about what's in front of you. And also, I like how you brought up na pag nagiinuman kayo, dami yung sinasabi. Di ba? And sometimes it doesn't make sense. yeah. Di ba? Parang kwentong lasing lang talaga. So I wanted to ask, since we're on the topic here, what's your drink of choice? Or anong akala or alak nyo of choice? Ikaw. Ngayon po, yung... Grabe. Wala pa nga. Beer lang po kaya yung Oh, hard beer. na rum. Ganun. Ram.
Ako naman po, medyo naging sophisticated yung panglasa ko na nasama ako sa mga team. Ang ngayon po, ang iniinom po namin wine. Ooh. Pero po before, juice lang. Tapos eventually, parang minsan po, merong mga beard lang din po. Yung mga light lang po na beer. I think Kasi depends hindi ko on... kaya eh. Flavored. Hindi kasi talaga siya lasinggero, no? Kumbaga, sa madaling salita, no? So, hindi siya talaga yung totally manginginom na katulad ko. Hindi, joke lang. Hindi, diba, syempre, no? Yun, so, ano siyang, ang mga light lang ng mga inumin, kumbaga, pakonti-konti lang talaga. As in, occasionally siguro, no? Yung pag-inom talaga ni Pablo, no? Light lang po na beer. I think Kasi depends hindi ko on... kaya eh. Flavored. Madami na tayong trabaho ngayon, tsaka interview, dire-diretso, hindi na pwedeng Mm, sa hindi, bahay na lang. hindi na Tsaka pwedeng po, may hindi kami hangover. motor. Kaya konti-konti lang pala. Oh, Pagka tama. meron po, Rider kasi Dapat- talaga. wag. Mm, Siyempre, Hindi all day, wag. wag talaga. Wag talaga. All or nothing. Delikado. Joke lang. So, saan yung biyahe nyo when you motor places? Pa-iba po. Minsan Baguio, Batangas, Tagaytay, ganyan po. Pero dahil nga po busy, hindi naman po makapagmotor palagi. Madalas Cavite lang Cavite. pag uuwi ng Cavite. bahay. Pag uwi ng bahay, Balik-balik uwi lang lang. bahay. Mas masaya yung commute nyo kaysa sa amin. For sure. Merong nakaka-recognize sa inyo? Like when Matik yan. Ay, On the meron po. bike. Opo. sinisigawan kayo. Kasi Bad kids! alam niyo naman po na, di ba, syempre, traffic, ganyan, Yeah. syempre, Mm. stay ka. Mm-mm. Minsan may nakakuha pa ng pictures, mga grab driver, ganyan, na makikilala ka. Tapos yung mga nagde-deliver ng food. Tapos minsan yung mga nakasay sa jeep, picturean ka kasi nakikilala ka. Siyempre. May logo eh. May logo yung motor mo. May logo Hindi naman pala. eh. Hindi po, hindi. Hindi yun, Ay, di ba? Ay, isa wala. Yan, nakilala po. Pero okay lang naman, parang parte naman yun. Tsaka masaya mag-drive eh. Yan. Mm. At saka mas mabilis kayo dadating sa destination. Mas masaya pa. I Nakakalusot. like how in the entire song we're talking about how kind of it's a little bit dreamier than your usual production. Kasi dati, di ba, gento, determinado. Ako daw, di ba? Determinado. Pero, Solid din yun, Pero determinado. iba siya. How did it come about? yung rap style po kasi, I think siya, tsaka ako parang medyo aggressive po yung parehas kami mag-rap. Mm-mm. Tapos ito po yung kanta to, talagang parang kumakanta ka lang pero nag-rap ka din. So, ibang-iba rin po siya sa lahat ng mga na-release namin. Nakakatuwa lang May pakanta. kasi parang we get to explore and share yung thoughts namin pagdating sa alak. Parang magkaiba po kasi kami ng ways. Ako dati ayoko talagang umiinom eh. Pero nakita ko yung parang warmth na pag magkakasama kayo ng mga friends mo. Yes. Tapos serious With things alak. yung pinag-uusapan mo. Hindi basta-basta parang nandun siya kasi parang nangangamusta kayo sa isa't isa, parang ganon. Tapos napag-uusapan niyo yung mga dreams niyo and how life is treating you right now. So parang nakakamusta niyo yung isa't isa. So dati, yung thinking ko sa alak parang, ba yan, alak-alak. Pero ngayon parang, okay, if someone is trying to reach out and asking for, let's drink. So, mas sumasarap ang kwentuhan kasi pag may kumbaga parang mas humahaba yung usapan, di ba? Mas napag-uusapan ng maayos yung dapat pag-usapan, di ba? Lumalalim yung usapan kapag meron di ba? Alak. Pero sabi nga is drink moderately pa rin talaga. Like Pablo talaga, no. Let's go. If someone is trying to reach out and asking for, let's drink. Yeah. Go ako dyan, tara, punta tayo, usap tayo. Yun naman po yung thinking ko pagdating sa alak. Akala. Yun talaga Pero yung parang niya. feeling ko ganyan Galing din na. po siya eh. Ganun lang. Tuwing may okasyon lang. Ayun po, puro work na. Kanina nilalaglag. Kasi pag old school Pinoy, pag umiinom kayo, parang bulakbul, di ba? Opo. Yun yung parang Totoo yun. mindset. So I like the shift of we're doing it socially and it's like a bonding experience. Tapos mas masaya pag kumakanta rin. So may alak ba involved nung kinakanta to? Wala. Wala. Pandemic po yung walang mabilan. Pandemic. Pandemic 2019, 2020. So talagang super pa yan, lockdown yung buong buong Pilipinas, no. Let's go. Tinanong ko yun, gitna ng pandemic. Wow! Opo, kasi nung time po na yan, talagang wala kang magagawa eh. So, yung music, yan po. Doon ko rin po nagawa yung song na Ikako ng SB19. Yeah, Magkasunod Ikako, po no. sila.
So, So yun no, syempre since pandemic, hindi makalabas yung mga tao. Talagang totally talaga no, yung mga tao nasa loob ng bahay, 'di ba? Naghahanap ng mga gagawin na yun. Ako kahit ako noon, 'di ba? Nagkaroon ako ng ganito, naging naging content creator ako, rapper, nagsusulat, 'di ba? So ang dami kong natutubunan, no, kahit na sa loob ko lang ng bahay, yung PC, eto ginagawa ko, 'di ba? 'Di ba? Na-master ko yung pagiging editor ng kanta, arranger, 'di ba? So nakagawa ng mga maraming kanta pero hindi sumikat. Pero yan si Pablo no, talagang 'di ba, since pandemic talagang nagagawa niya yung mga 'di ba? Parang mas mas napapaganda yung kanta pagka parang naka-focus ka kasi nga wala kang nasa loob din ng bahay, no. Kaya yun, no. So pandemic era yung pinakang kanta na to, yung Akala, Ikako rin na nabanggit niya. 'Di ba? Solid talaga. Loy. Ikako ng SB19. So parang magkasunod po sila. so Naging productive kami ng yun yung pinaka-productive niya, Parang right? yun po yung nag-push. Wala ka ng choice eh. Can I Mm, just nasa ask, bahay are lang. there any more songs during the pandemic that was written that can be potentially released in the future? I think ikaw, may nagawa ka pa na. Pwede. Mostly po puro instrumental lang po yung kasi doon niya po yun na nakita rin sa mga instrumental ko po na nagawa. Parang meron So ko pa producer kasi talaga to si Josue, no, gumagawa ng mga beat or mga instrument nila. Galing mga talaga, instrumental talented. dyan. Pag na-check niya po, yun. Pag nagustuhan niya, sinusulatan niya rin po. Mm. Actually, yung first single ko rin po na La Luna, Mm. doon ko rin po nasimulan. Kasi po yung time na pandemic, parang doon kami nag-aral or Mm. doon namin din-develop yung skills namin in terms sa pagpaproduce po. Same na same nakapag-produce talaga po kami. ako. Pablo Hindi ko pa talaga. na-release yung iba, pero naalala ko na ngayon. Meron pala akong mga nagawa. Mm. Actually, ako nag-aaral na ako nung college pa lang ako as in. Oh, college yun, nag-aaral ka talaga. I mean, Buti mag-produce. naman. Mag-produce. Mag-produce po, parang ang gamit ko po nun yung laptop ni mama eh. Galing naman. Galing sa work. Yan lang hindi ko natutunan talaga, yung paggawa ng mga instrument, 'di ba? Maging producer. Naging lang talaga ako eh. Recording no? 'Di ba? Vocal arranger, mga ganon, no. So pag may nag-record, no, ako nagma-master, mix and master, no. So same na same kami, no, pandemic era din ako dun eh. 2020 na talaga ako natuto sa lahat eh. Yan, nahasa ako sa pag-i-edit ng mga video, 'di ba? Pandemic era din. So ganoon na ganoon, no? Parang nakita ko yung sarili ko sa kanila. Ang galing. Tapos Tuloy. po, parang ang gamit ko po nun yung laptop ni mama eh. Galing sa work. Si mama pa tayong Galing key. sa work Siya pa. talaga yung key ng success. Galing sa work pa eh, no? How is it like producing and Inuwi writing songs pa. as brothers? Nag-aaway ba kayo? Or madali masyado kasi memorize niyo ng isa't isa? Hindi po Hindi eh. ko Parang, nagawa Never. parang pag verse mo, bahala ka dyan sa verse mo. Verse mo yan. Kanya-kanya. Opo, parang ganun po siya. So, pero pagdating po sa areglo, gano'n naman eh, parang bigay ng thoughts, ng input, Yes. ganyan. Suggest, Pero ultimately, syempre, you have to agree sa pinaka magiging kalalabasan. And yung mga suggestions naman namin, parang nagugustuhan naman ng bawat isa. So, okay po. Ang ganda, kami, nagkakasundo parang, talaga. Pare, ikaw, mas maalam ka dyan. Hindi, ikaw dyan. Ako, mas maalam dito. Ganun. You let galing. each other shine. Opo. Tsaka parang, Siya po kasi, parang mas naging well-versed siya sa pagpaproduce. Kasi ako po, parang ever since na pumasok ako dun sa industry, parang naubos na yung time ko, dun na yung focus ko. Siya po parang may time siya to learn producing and all. Ako parang medyo humahabol pa lang, pero ayun po, ngayon, siya talaga yung mas maalam po. Mixing, mas mastering, maalam, ano? and very creative in that sense. I'm excited for more music this year. Meron pa ba? I think there will be. I think nasabi ko, nabanggit ko na rin po na sabi ko, gusto ko mag-release, pero hindi dapat gusto lang eh. Magre-release ako. Mag-release ako ng album. Kaya naman natuloy talaga ang pag-release ng album niya, no? Which is magkasunod pa, 'di ba? Alon at Laon. Grabe. Yun na yun, yung sinasabi ni Pablo rito, no? Exciting. And ayun na, parang yun nga po nasabi ng mga fans na tagal na rin eh, parang 5 taon na eh. 5 taon na ako na nasa SB19, nasa industry. And then, syempre gusto ko naman din pumarinig nila yung mga kanta na
mga thoughts ko or yung mga pinagdaanan ko sa buhay. Oh, kasi nga naman talaga napaka-meaningful ng album ng Laon at Alon, no? Talagang ano, no? Talagang doon talaga na ilabas niya yung mga, 'di ba? Kung ano yung pinagdadaanan niya dati, kung ano siya dati, 'di ba? So lahat ng mga kanta ng kanta sa album na 'yon is talagang masasabi nating napaka-solid, no? Napakaganda ng mga linyahan, mga verse talaga niya ron, mga lyrics, no? Mga thoughts ko or yung mga pinagdaanan ko sa buhay. Thank you so much for sharing your art, both of you. Okay po. Would you also plan on collaborating with any other artists this year? Or sino yung dream collaboration niyo? Go. Dream? Actually, pwede international Dito po sa Philippines, siguro po Flo G. Ooh, Flo G. Rapstar yan. KJ. Sorry, KJ. JK pala. KJ. Killjoy. Mga ganun po na artist. Kasi hindi lang naman po ako sa hip-hop mahilig. Kahit ano po yan. Basta maganda po yung art na, or yung ginawa ng artist. Rapper talaga si ano. Ako po parang hindi pumapasok sa isip Josue. ko na mga collab. Kasi pag gumagawa po ng kanta parang iba rin po eh. Pero definitely, yan po yung binanggit ng kapatid ko, yan po yung mga artist na talagang ina-admire namin. Sabay po kasi kami nakikinig din ng music. Kung pinapakinggan yan, napapakinggan ko rin. And Wala nang choice. wala naman siya. Siya yung may aux Ang galing cord. yan. Ang sweet naman nilang Meron magkapatid po sa bahay talaga. Kasi Ano? naka-speaker. kung anong pinapatugtog, yun na rin. And gano'n naman po, parang pag hindi naman sarado sa ibang genre, parang if ano pa nga po, lagi kami makukuha from other genres. In terms of producing and broadening your knowledge pagdating sa pagproduce po. Pero definitely. Pero isa talaga, hindi para sa akin eh. Kasi mahilig din po ako kumanta. Pero mahilig din ako mag-rap. Actually, hindi ko na alam kung ano gusto kong gawin sa buhay. Huwag na kaya. Mahilig din Galing ako yan, no? umarte. Magaling na kumanta, magaling pa mag-rap, di ba? Napaka-talented talaga, no? Tuloy. Actually, hindi ko na alam kung ano gusto kong gawin sa buhay. Huwag na kaya. Mahilig din ako umarte. Arte. maganda yun. Mahilig ako Artista. So parang gusto kong gawin lahat. Pero pag alam niyo po, pag yung nakikinig ka ng music, meron talagang people na sobrang ina-admire mo na parang, and one of those artists talaga, international naman po to, si Sir Bruno Mars. Talagang, Ganda nun. well, dati ko pa siya pinapakinggan, pero parang pag nakita mo siya, parang di ibang level na to eh. Yung artistry niya, tapos pinapanood ko yung mga ano niya, yung mga interviews niya. Galing. Though, di naman siya rapper, pero ano siya? Singer talaga. You know, I love how you brought that up. He's my favorite artist of all time. Ah, really? Oh. Performance-wise, singing, Yes, lahat yes, na. that's right. Nakita niyo yung video when he was in Tokyo? Yeah, Na yeah, parang- yeah. Aba, ang ganda po Ang nun. ganda nun. Parang yung 360 cam na Yes. parang fish eye view. Ganda Cute po nun. nun. Oh my God. Ang galing niya, total performer siya eh. Tsaka he knows how to bring soul into the song. Lalo na pag sinama niya yung banda na Silk Sonic. Pagkasama yung ganda ng music. That's another pair that I'm looking forward to this year. Sana may songs pa sila. No? Opo. Wow. Thank you so much for joining us here. I heard there's so many listeners on our Facebook page. Yan, nakalive sa So Facebook. hello to our listeners. Hi guys. Hello po. Kinig lang kayo dyan. And also on Twitch. Is there any last words that you'd like to say to all your fans? Last words. Hindi naman sa... ang Last ano na naman. Last- Last mo na to. Last Joke mo lang. na to. Siguro po, to all the listeners, thank you for supporting Rad Kids, Pablo and Josue. Hopefully po, yung sa mga hindi pa nakakilala sa amin or hindi pa nakakapakinig ng mga songs namin, bigyan niyo Dami po na ng yan. chance. Hindi, please listen to it and yeah, sana po may mapulot kayo or magustuhan niyo po yung musika na nilalabas namin. Mati. Ikaw. Ayun lang po. Gusto ko lang rin po magpasalamat sa mga sumusuporta sa kanya. Sa Tsaka kanya. sa akin po, syempre. Sa kanya. Siyempre, Ayun. Ang sweet nila magkapatid, no? Siguro po this year. Napaka-humble may release parehas. din po ako. So, medyo may aabangan naman po. yan po, mga hotdog, Yun. 18, Yes. tapos sa nanay ko tsaka sa tatay ko. Musta po kayo? I love you. I love you. I love you too. Thank you po. I love you. Yeah.
Yeah, we love you Yeah. in Magic 89.9. Please keep coming back and keep coming out with amazing music. We'd love to add it to the playlist. Nag-wild na yung mga tao, di na makahinga ba ma-heart attack. So, please, they are touring all over. So you have a very busy day. Thank you so much for joining us here in Magic 89.9. We are big fans. Uy, tapos na. Best music. Magic Alright. 89.9. Okay, so yun, no? So, napanood natin yung lumang interview ng Magic 89.9, no? So, doon natin nalaman na yung mga lyrics ng Akala, ng Alak, is talagang may mga ganun pala, no? So, di ba, tulad ng sinabi ko kanina, no? Ibang temahan ang, kumbaga, patungkol sa alak yung kanta, pero di ba, napaka-meaningful, no? So, masasabi natin na hindi siya yung tungkol dun sa parang uminom ka para mawala ang problema. May mga ano talaga, may mga pinaka parang kahulugan yung mga mensahe. Iba talaga pag rad kids ang gumawa, no? Nakakabilib. Nakikita ko rin yung sarili ko parang gano'n sa kanila na, di ba? Kung kailan sila nagsimula, di ba? 2019 to 2020, yung pinakang nabuo yung mga kanta nila, no? Kasi nga, pandemic nga po. So, mga nasa bahay lang yung mga tao. Di ba? So, yun, no? Pinanood natin dito yung, kumbaga, parang balik tanaw ulit to, no? So, kung nakaraan is tumagawa na pinapanood ko yung mga lumang vlog or mga show break ng Mahalima this time. So, eto, nakita ko lang to. So, hindi ko pala siya napapanood pa. Kaya sabi ko, gawan natin to ng video, ng reaction video nga po. Okay, Magic Mike, Rad Kids Pablo and Josue full interview like natin. Okay, yan sa mga madam, mga sir, no? Sana nagustuhan nyo yung video natin for today's video nga po. So, at yun, so magkita-kita po tayo ulit sa mga sunod na upload. Once again, Dogs TV, peace, I'm out. Thank you so much, bye-bye. God bless all.